Magandang tanghali po ulit sa inyo. Ito po ang karugtong ng aking talambuhay. Marahil po narinig na ninyo kung gaano ako katibay at katatag sa mga pagsubok na binigay sa akin ng Panginoon. Alam po ninyo, ito ako. Nasiguro ko naman, balik tanaw, kung sa bata ako'y nadapa na, nilublob na sa puti. Naniniwala ako na ako'y kulay puti kung sa damit. Ano man ang gawin, ako'y kulay puti na mamamatay ako para sa Panginoon. Kaya para sa akin, ang takbo ng buhay ng tao, walang makapagsabi na kung bakit at ano. Basta ang pananaw ko sa aking buhay, binigyan ako ng mabigat na pagsubok, higit ang tagumpay na tatamasahin ko. Wala akong takot, wala akong kaba, sapagkat tinanggap ko, nandito sa puso ko ang hari ng Diyos. Walang kahalagahan kung ako magdadalawang isip. Dahil ako'y totoo sa Diyos, totoo sa akin na magkikisama ang Diyos. Yan po ang halimbawa ko sa inyo. Huwag kayong bumitaw sa pagkakakapit ninyo na ang anak ng Diyos na pinamahalaan dito sa ibabaw ng lupa, siya ang magbibigay sa atin ng lunas anumang mabigat na problema. Na ang sabi sa kangina, ang talakay kangina, ang panahon daw po natin ay malapit na. Ang sabi ng iba, dito ka, at nandito ang kaligtasan. Para sa akin, ipinamamansag ko ito sa inyo. Walang ibang kaligtasan ang isang tao kung hindi ayon sa ating mga gawa. Yun ang para sa akin. Lumapit ka sa sulod Diyos, malakas ang tungkod mo patungo sa tagumpay. Kaya sa kwento ko po na ito, na nagbibigay inspirasyon sa inyo, palakas ng loob, na huwag kayo bibitaw. Isipin po ninyo sa naging karanasan ng aking buhay. Sinong tao ang matutulad sa katatagan ko? Bakit? Dinala na ako sa masalimuot na buhay na ang akala ko wala na akong pag-asa makabangon pa. Hindi ko ginusto na ganun ang maging kapalaran ko. Ngayon ako'y nagmuni-muni sa tatlong kulay ng pag-ibig ko. Tao lang ako. Matapos ko isilang ang tatlong anak ko, tinanggap ko ng maluwag sa aking dibdib. Bigay kayo sa akin ng Diyos, mahal ko kayo. Hanggang sa dumating sa punto, ang ginamit ng Encantadores ay namatay. Kung sa salita baga natin, ang pangalawang pag-ibig ko, nabigo ako. Namatay siya. Nung siya'y namatay na, palibhasa ako'y tao lang. Muli ako umibig sa pangkaraniwang tao. Nagbunga ng isa ang aming pagmamahalan. Mali po ba kayo ang maghusga? Ang tulad ko na tao, naghahanap ako ng totoo. Wala akong magawa. Siya'y makamundo. Iniwanan niya ako ng walang sabi-sabi. Na kung tutuusin, ako ang babae, subaybayan ninyo ako. Wala akong bisyo. Wala ako naman uring pangmundo na ikapipintas. Subalit, nilisan ako. Kasalanan ko ba ito? Tanong ko sa sarili ko, O Lord, ano man ang gawin mo sa akin, nandito pa rin ako sa iyo. Lumayo man kayo sa akin, hindi ko kasalanan. Mayroon kami bunga isang lalaking matalino. Maganda ang kanyang pagkatao. Maraming mga pagsubok ang binigay sa akin. Ito ako, hindi ako sumusuko. I swear, promise ko Lord, anumang pagsubok ang binigay mo sa akin, mahintulad nawa ako kay Job. Na nun siya nagkaroon ng bulutong sa kanyang katawan. Mga uod pumipitik sa kanyang balat, nasa Biblia yan. Muli niya ibinabalik ang uod, sige, kainin mo ako. Sige, parusahan mo ako. Ang sa akin, ako ang buto ko, bronze sa paniniwala sa Panginoon. Ang aking isipan, hindi ninyo gaya. Hindi kaya
pitasin o kaya hilahin ni Satanas. Hindi ko man matularan ang ganung paniniwala, pero ito ako. Bato ang aking puso sa paniniwala ko sa Diyos na hindi kaya tinagin ng sino paman. Bahala ang sulo Diyos, siya ang magpapaisip sa akin kung lalayuan ko siya. Tanging siya lamang ang aking sinusunod. Kaya mga minamahal kong tagapakinig, sa pahapyaw ko na pagbibigay sa inyo ng halimbawa sa naging karanasan ng aking buhay, kayo po ang maghusga. Kung tama ba ito na isiwalat ko sa inyo o hindi, sapagkat sa pagmumuni-muni ko hindi ko dapat ikahiya, sapagkat yan ang totoong nangyari sa aking buhay. Sa mga susunod pang araw, ilalata ko po sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano ako naging isang misyonary. Sa taglay ko na yun, naakala ko hindi na ako karapat-rapat sa Diyos. Hinubad ko ang aking kasuotan ng Birhen ng Santa Lourdes at kasuotan ng mahal na Nazareno. Pero ngayon, parang wini-welcome ako ng Diyos na muli ako bumalik sa akin misyon. Ito po ang misyon ko. Na kung noon, kung saan lugar ako dako pinag-utusan ng banal na Espiritu, na ito ang gawin mo, hindi ko po sinusuwayan. May pira man ako sa wala, kung lakad-lakad, isipin ninyo, wala kami kapira-pira, nakarating kami ng masbati, parang isiwalat ko ang salita ng Diyos. Ngayon, ito na naman ako, naakala ko wala na ako sa puntong ito. Mas higit pa pala, sapagkat halos sa buong isang araw, 3 bisis, 3 kabtang ng aking buhay ang isinasaysay ko, isinasadula ko upang maisiwalat ko ang naging karanasan ng aking buhay. Kaya mga minamahal ko, tagapanood, subaybayan po ninyo ito at pag-aralan ninyo ang sitwasyon, ang takbo ng aking buhay. Sapagkat sino ako? Bakit sa tuwing ako'y haharap sa madla, hindi ako mauubusan ng aking iwiwika, sapagkat ito ang totoong nangyari sa aking buhay. Tulad ngayon ang pagsubok sa akin, hindi ko sukat akalain na nagpunta lang ako dito ng Camarines Norte para magkuha ng payout ko dahil senior na po ako. Mahirap lang ako, kaya pinahahalagahan ko. Maraming salamat sa naglikha ng mga pensyon sa mga senior, sapagkat isa ako sa natulungan. Nag-uwi ako dito para tamasahin ko, namnamin ko ang biyaya na ipinagkakaloob sa akin ng Diyos. Sa 1,000 sa isang buwan, napakahalaga na yan para sa akin dahil ako ay isang maralita, isa akong mahirap. Alam po ninyo anong nangyari, na stranded kami. Dumating kami dito pizza 19, 20 nag-meeting kami. Pag uwi ko, ang blessing ng Diyos, pinagkalooban ang isang kagawad. Pinagkalooban kami, tigli 5 kilong bigas. Maraming salamat at bigayan ni Lord, pinaisip ang tao. Hanggang sa dala-dala namin dito sa dait. Ngayon, hindi po kami makatawid. Alam naman po ninyo na hanggang ngayon pila pa ang mga sasakyan doon dahil nahihirapan magtawid at may naputol daw na tulay. Ngayon sa mga pagsubok na ito, wala na kaming kwarta, wala na kaming kabuhayan para mag-stay dito. Pero pasalamat ako sa Diyos at may biglang tumawag sa akin. Mama, ika nga, pumunta daw kayo dito kay ganito. Pagdating namin, maliligaw pa sana kami. May kamay na nag-aano sa rehas. Dito kayo, dito kayo. Pasalamat ako. Nasa halip bumili kami ng pagkain at wala kami mauwian dito sa dait. May tao na nag-offer sa akin. Dito muna kayo habang stranded kayo. Thank you Lord. At bakit? Yan ay paisip ni Lord. Saan kami kukuha ng pagkain dito? May isang tao na nag-offer sa amin na sana more blessing na dumating pa sa kanya. Ito ako masaya, hindi nag-aalala ng mamaya at ng bukas, sapagkat bahala si Lord ng pangangailangan ko. Basta ako tuloy-tuloy na ibibigay ko sa inyo ang mensaheng ganito. Kaya sa mga punto na ito, maraming salamat. Sulo Diyos,
Si Lula Sara, lubos na nagpapasalamat. May pagsubok man, may tagumpay na inaasahan. Magandang tanghali po. Maraming salamat.